Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Okay, magandang hapon o magandang gabi po sa lahat. At happy Feast of the Trumpet po sa lahat. And Happy New Moon. At the same time, ang pinakamahalagang celebration sa buong mundo ay ang Happy New Year o maligayang bagong taon sa panahon na ito, sa araw na ito. Ayan, so bago po tayo magsimulang mag-aral o magkaroon ng talakayan, tayo po muna ay makinig ng tunog ng trompeta. Ayan. Sa tunay na pagsiselebrate na ito talaga ay galing talaga kay Abaya Hawa or tinatawag nating biblical na mga celebration. Dahil ang alam natin na mga celebration ay hindi na biblical ay hindi pala biblical. Ayan. So, kukuha po tayo ng patunay tungkol po sa pagkukumpara sa mga celebration na itinuro ng ating maylikha sa kanyang mga tauhan sa Old Testament ayon po sa mga katotohanan. Okay, sa oras na ito, yan. Babanggitin ko po muna isa-isa, pero ito po ay, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay may kinalaman po sa New Year, New Moon, and Trumpets. Ayan, Feast of the Trumpet. Mga kababayan po namin sa kalaganapan ng buong sanglibutan, kami po ngayon ay nagpapahayag tungkol po sa pananampalatayang Hebreo na ang kilalang may likha sa tunay na original Paleo-Hebrew Bible ay si Abaya Hawa. Ang tunay na tagapagligtas nung siya'y nagkatawang tao, ang kanyang pangalan Yahawashai. I and my Father are one. John 5:43, na parito ako sa pangalan ng aking Ama. Sapo talaga. May connect, mayroong katotohanan. So, eto po, sasabihin ko sa inyo. Yung ating mga nalalaman noong hindi pa ako, yung aking nalalaman noong hindi pa ako masyayanik o nananampalataya kay Yahweh at kay Yahawashai, ito po yung aking mga pinaniniwalaan. Nakala ko talaga biblical to eh. At saka ito ay totoo. Lalo na po pag dumarating yung kaarawan ng tao. Yan. Ito po talaga, binibirthdayhan. Yung tawag doon, birthday celebration. Talagang yung iba nito, naghahanda, malayo pa lang, naghahanda na ng pera, mga binibili na nila yung pwede nilang lutuin sa araw na yon. Taka mo, birthday celebration. Ito po yung alam natin lahat dito sa bansang Pilipinas, na ito ay biblical at ito ay nasa Biblia daw, sabi nila. Pangalawa, ito, malimit itong ginaganap pagkatapos po ng Biyernes Santo, Easter Sunday. Yung pagsalubong daw sa, yung namatay doon sa nakatayong kahoy. Ayan. Pangalawa, dito, talagang masayang-masaya ang mga pastor dito kapag nagaganap ito sa congregation. Thanksgiving Day. Sapagkat may kanya-kanyang mga regalo dyan at iba't ibang mga tatatanggap sa bawat congregation. Okay, pangatlo yon. Tapos, pagdating naman ng katapusan ng mga buwan, yung pang 12 months, talagang napakadami ang kumukutitap na ilaw. Ang celebration ay hindi lamang ang buong Pilipinas, kundi maging ang ibang bansa. Christmas Day. Pang-apat na yan ha. Eto pa, bago dumating ang Christmas Day, ito yung nakakatakot. Pista ng mga patay. Mayroon nag-comment ka, pista ng mga patay? Sa mga patay pala ang pista na yan, bakit nakikiselebrate ka? Patay ka na ba? Ganon, no? Sabihin, pang-5 yon, ang tinatawag nating Halloween or pista ng mga patay.
Ito naman, babalik tayo sa mga pang-apat na buwan ng isang taon. Ito naman, manimit ko ito narinig kay Bishop, delikado talaga dito. Kasi dito nagaganap ang mga hindi gawain ng mag-asawa pero ginagawa. Minsan, sa mga hotel, apartel at iba't ibang tapos, dito nagkakaroon ng mga paghahayag ng kanilang damdamin, nag-iibigan ng marami. Nagdadala ng mga flowers, chocolate, at may mga heart na bilo na pula. Valentine's Day. Talagang napakaraming namumukadkad ng mga kadalagahan at kabinataan at ang iba ay kung saan-saan pumupunta dahil nagde-date sila. Ito naman ang pito. Malimit po ito nagaganap sa buwan ng Mayo o June and July ang Mother's Day. Yan. Isa po yan sa mahalagang celebration ng buong sangkakristyanuhan. Naakala ko rin noon ay Hebrew festival or belief ng mga Hebrew. Sumunod, Father's Day. Ba? At yung pinakahuli ay New Year. Na yung New Year pala ng mga pagan ang sinusunod po natin. Dahil ang New Year, ayon po sa mga turo ni Bishop na naandun na sa YouTube, naandyan na sa YouTube, yan po ay New Year celebration para kay Janos na dalawa ang mukha. Yun namang December 25 ay para po sa celebration na sinasabi nating Savior na puti, pero kapag inyong aralin, ito po ay kumakatawan doon po sa tunay na unang haring nagtayo ng Torre of Babel. Na walang iba kundi si Nimrod. Kaarawan po ni Nimrod ang December 25. Kaya nanguha ang mga nagdoktor ng Biblia na nag-arrange ng Bible na 80 books, 73 and 66 books para ang sangkatauhan ay dalhin sa kapahamakan, alisin sa tunay na pagkaalam ng dapat nating sinusundan. So, kung ito palang mga siniselebrate nating ito ay hindi pala Hebrew belief, pagan belief po yan. Tinasabi po namin sa inyo, yan po ay hindi accepted sa may likha. Yan po ay hindi po yan dapat natin siniselebrate. Wala po dapat tayong siniselebrate yan. Unang-una, yung birthday. Tuwang-tuwa tayo dahil ipinanganak tayo sa sanglibutang ito. Pero ayon po sa mga aklat ng lumang tipan, ang celebration ng birthday ay pagbibigay ng kaluluwa sa mga demons na anak ni Samael at saka ni Lilet. Napakaraming mga Pilipino hinayakap ang birthday celebration dahil alam natin na ito ay maganda. Busog na busog talaga. Kaya gastos lang talaga. Naiiwanan ka ng mga hugasin pagkatapos ng celebration. So, grabe ang development nito sa ating bansa nung dumating ang Kristyanismo ng mga Kastila. Napakaraming belief at sinusunod na mga festival na hindi naman angkop ayon sa original Hebrew Bible. Like for example, Feast of the Trumpet. Alam niyo po, pag tumingin kayo sa YouTube, even sa Google, ang bawat bansa, ang bawat baryo, ang bawat mga patron, kanila pong sineselebrate ito, na Feast of the Trumpet na ito. Kaya lang, hindi yung turutot na itinataas sa langit at ang iniihipan ng trompeta na yan ay ang ating Creator. Doon, iba-iba. May hugot-hugot na turutot na ganun, tapos may bumbu pa. So, may yung kay Santa Clara Pinong-Pinong, mayroong San Juan, iba't iba. Pinapatunog yung trompeta upang iparid sa kalasada. So, wala na dito, hindi dito na kapukos. Kasi ang Feast of the Trumpet, ang pagpapatunog ng trompeta, ay isa pong alay at paghanga sa ating may likha
appreciation sa ating Creator. Kaya ito po ay inihipan doon sa lugar na walang mga masyadong mga, tawag dito, puno. Doon sa bundok para mas matunog. Yan. So, ito yung tunay na Feast of the Trumpet. Ayon po sa Hebrew belief. Okay. So, ano naman yung sa Creator mismo na iniutos na mga celebration? Ito po yung Feast of Yahweh. Unang-una dito po sa ating listahan ay Passover. Ito po kasi yung kaganapan ng kanyang pangako kay Adan. Na mismong ang kanyang katawan, yung kanyang sarili ay magkakatawang tao para iligtas si Adan at ang kanyang saling lahi. Passover. Yan. So dito naganap ang pagliligtas ng Yahweh sa lahat ng lahi ni Adan at ni Adan na ating ninuno. Pangalawa, Feast of the Unleavened Bread. Pista ng tinapay na walang libadura. Bakit iniutos po ito sa panahon ni Moses at ng ating mga ninuno nung pag-alis nila sa Ehipto? Dahil po sila ay dapat nilang maalala at huwag nilang kalimutan na sa gitna ng disyerto, pinakain sila ni Abba Yahweh ng mana. At sa buhay na ito, lahat po tayo ay nabubuhay sa pagkain. At ang iba naman ay sa patuloy na pamumuhay ay gumagawa ng iba't ibang klase ng mga paraan para mabuhay. So, pangatlo ay Feast of the First Fruit. So, naalala ko po nung ako'y nagpapastor pa, itong first fruit na ito, kinukunik natin ito minsan pagkatapos ng pagpatapos na yung month ng November, may first fruit, unang bunga. Kaya dito nagaganap sa mga panahon na yon, yung may binibigay sa'yo ng sobre, na minsan makapal pero puro 20. Meron namang manipis, may 2,000, ganon ang doon. So, minsan kinukunik nila ito. Ganon talaga magdoktor sila, no? Ganon. Akala talaga natin, yun talaga totoo. Yan. Sumunod, Feast of the Week. Si Bishop, ang pinagkunan ko nitong, Ayan. So, marami tayong matututunan. Itong Feast of the Trumpet, ito yung celebration natin ngayon. At yung Day of Atonement, Feast of the Tabernacle, at pagsamba sa araw ng Sabat. Yan po yung nasa Bible na itinuro kay Moises. Pero alam niyo po ba na lahat ng ito inaboles, lahat ng ito at ito inalis, ito iniba. Sa halip na celebration para kay Abba Yahweh dahil nilikha ni Abba Yahweh ang sanglibutan, siya ang dapat i-honor, siya ang dapat purihin, siya ang dapat sambahin. Anong nangyari? Hindi sa kanya napunta. Napunta kay Janos, na dalawa ang muka, nakilala bilang isa din sa mga deity ng Greek. Ganun katindi ang nangyari mga kababayan, mga kalahi. Ayan. Mga remnant of Israel na nagkalat sa 4 na sulok ng lupa. Sa panahon na ito, ngayon na po ang araw, ang oras, muling maibalik ang mga alalahanin na ito sa ating mga kasaysayan. Dahil ito po ay talagang nawala sa celebration ng ibang mga nangalat na mga remnant, gawa ng ang kanilang mga lahi ay nabuhay, na isilang sa mga lugar ng paganismo. Kamukha sa atin, sa bansang ito ng tinatawag natin ngayong Pilipinas. Dati ito'y Ophir. Proud na proud pa nga tayo maging Pilipino. Pero hindi natin alam na ang ibig sabihin niyan is slave of King Philip, under the King Philip.
Kaya kapag tayo po ay maging proud sa isang bagay, dapat siguruhin natin nakaka-proud talaga. Ayan. So ngayon, nagpapasalamat po ako sa ating Aba Yahawa dahil hindi natapos ang sanglibutan na hindi ko siya nakilala. Ipinapakilala ko siya ngayon sa sino mang tao na aking makakausap. Dahil ang katotohanan ay hindi po talaga dapat itago. Sino man ang pwede nating siran, hindi naman pwedeng sabihin na igiit mo sa kanila, labagin ang kalooban nila. Ihayag mo lang, hayaan mo na sila ang magpasya para tanggapin ang Yahawa at Yahawasay na iyong nakilala, ang tunay na Hebreyong pangalan na pinagmulan ng lahat ng bagay. So mga kababayan po namin, sa ating pong panahon, kapag tayo ay mayroong nalaman, like for example, ito, ano po ang ating nararamdaman? Pag Feast of the Trumpet ngayon, pag mag-ihip-ihip tayo dito ng turutot, katawahan tayo, di ba? Tatawanan tayo dahil hindi ito naging pamilyar. Pero sa mga tunay na lugar, o doon sa mga lugar na ito ay sineselebrate, isang karangalan ng ating may likha ang paggawa nito. At isang kagalakan naman kay Aba Yahawa na makita ang kanyang mga nilikha, ang kanyang mga pinili at hinirang na inaalala at ina-appreciate ang kanyang paggawa. So, etong new moon, pag-alala naman sa mga bilang at panahon ng mga buwan at patuloy na alalahanin din kung kailan nilikha ang sanglibutan. So, ito ang tunay na New Year. Minsan, dahil hindi tayo sanay na ito ay celebrate, dahil lang alam natin i-celebrate yung isa, ay parang corny. Kaya sa iba, wag po tayong maha-heart. Sinabihan ko na yung aking mga kasamahan, matin tayo kasi iilan lang ang umaalala nito dito sa ating bansa. Pero purihin si Aba Yahawa dahil mayroon ng mga nabuksan ng diwa at na-appreciate na ito. Parang kung sa Cebuano pa, muragwa sila kahibawo, agwa din sila nalipay. No, kay tungod ang ilagi bati, murag di man mao. Oh. So sa ating panahon, kapag hindi mo kinaugalian, saya, hindi mo ito gawain at nalaman mo na ito pala ang dapat. Okay. So ano yung pwede mo maging reaksyon? So alam niyo po, nung sinabi ni Bishop na tatlo ang celebration natin, paano kaya kami mag-react, Aba Yahawa ito? Mag-happy Feast of the Trumpet kami, tapos mag-blow kami ng turutot. Wala man kami turutot. Tapos, new moon, maghangad-hangad ka sa langit, wala may buwan na kay dagang kanang, ulap. So, itong New Year, lalo na. Okay. So, mga kababayan po namin, napakahirap sa panahon na ito, na ngayon lamang natin ito malalaman na ang bagay na mahalaga at importante sa lahat, ang siyang kinalimutan ng buong sanglibutan. Napakarami po sa atin ang paparusahan ni Aba Yahawa pagdating ng araw dahil hindi naalala ang kanyang mga kapistahan. At yun namang nagdala dito ng pananampalatayang paganismo, ang kanila namang idinulot sa atin ay mga pagan festival naman. Pista ng mga santo, pista ni ganito, pista ni ganito. At nawala na totally ang pista na mismong ang Yahawa ang nagturo sa kanyang mga tao. So mga kababayan namin, sabihin mo, sir, wala man yang sinasabi mo. Basahin po natin ang aklat ng Leviticus chapter 23 na andyan po lahat sunod-sunod itong ating mga sinasabi. No? Ayan. Magbasa ako ng scripture para sabihin nyo namang hindi. At wala. Okay. Leviticus chapter 23
verse 25, 24 muna tayo. Kay paurong ako eh. Ayan. Sabihin mo sa mga anak ni Israel na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng kapahingahan. Ang araw na iyon ay banal na pagtitipon. Tingnan nyo, yung New Year, pang 7 buwan, ay ganapin. At ito pala ay holy o banal na gawain, na pagtitipon. Sa tunog ng pakakak ay kanilang ihayag. Purihin si Aba Yahawa. Aba Yahawa, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Walang sukat na eksplanasyon ang pwede naming ihayag sa iyo sa araw na ito. Dahil sa napakaganda na ginawa mo sa amin at sa pag-aalala mo sa amin upang kami ay ingatan, gabayan, pagpalain, palakasin, bigyan ng maayos na buhay. So, salamat sa mga nakaalala. Purihin si Aba Yahawa sa buhay na mayroon tayo. Sa Cebuano, ipamulong mo sa mga anak sa Israel nga ang nahaunang adlaw sa ikapito nga kabulan, mao ang adlaw sa pagpahuway, ang adlaw sa inyong balaan nga pagtiligom. Uban sa tingog sa mga trompeta, sila igamantala o imantala. Sa verse 25, ito yung part ng may kainan. Sa araw na iyon, huwag kayong magtatrabaho. Naku po, nagtrabaho ko kanina. Magdala kayo ng handog na pagkain kay Aba Yahawa na pinadaan sa apoy. Ay, salamat. Ngayon pala nagsimula ang October 3. Kanina nung alas 6, paglubog ng araw. Okay lang, magtrabaho pala ako kasi dos pa man. Sako pa man yun ng to kanina. So ngayon pala 3 na. O, ngayon ako hindi man trabaho hanggang bukas. Bukas talaga may trabaho na tayo nito. Di ba? Napakasarap alalahanin na yung ating siniselebrate ay kagalakan para sa ating may likha. Alam nyo mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya, saan mang dako kayo naroroon, kapayapaan ang inyong tanggapin at dagdag na kalakasan at buhay ang inyong maranasan sa pag-alala natin sa araw na ito. Ang New Year na dapat ay masaya ang lahat, ang marami sa atin na nagkalat sa 4 na sulok ng daigdig, hindi na po ito masyadong appreciated. Pero salamat kay Aba Yahawa dahil nire-rescue tayo kung saan tayo nakaharap ngayon sa kawalang pag-asa at selebrasyong mga walang kwenta. Hindi magdadala sa atin ng biyaya kay Yahawa, kundi pamalo ang ating tatanggapin. Once na nag-New Year tayo, sa New Year na pagan, dahil kay Janus yan, masasaktan si Aba Yahawa, pagagalitan tayo ni Aba Yahawa. Magsiselebrate tayo ng kapanganakan ng ating Savior, September 11. Ngayon yon. Tisriwan. Hindi din natin siya celebrate gawa ng magbibigay din ng kalula siya sa demons. Kasi ang celebration ng birthday pala ay talagang hindi itinuro sa Bible. Hindi talaga ito ipinahayag ni Aba Yahawa para i-celebrate ng sangkatauhan. Pero ang mga fallen angel na nag-create nito na alam nilang magsiselebrate talaga sila pag nagustuhan nila to. Gagawin nila para magkaroon ng mga kaluluwa yung mga anak ni Lilith at saka ni Samael. Ganun katindi. So mga kababayan po namin, ito po, panghuling pananalita. Ang celebration po ng sanglibutan na alam natin sa Christianity ay puro pagan celebration. Lahat po yan ay hindi kinalulugdan ni Aba Yahawa. May naghihintay na paghukom sa lahat ng mga nakikiisa po diyan. So kung kayo po ay mga remnant na hindi ninyo alam na kayo pala ay mga remnant, pero naniniwala kayo kay Aba Yahawa, ito na po ang oras na kayo po ay tumalikod diyan.
Harapin po natin ang mga pista ng tunay na may likha na si Abba Yahweh. Upang matuto, makilala ng lubusan si Abba Yahweh, at yan po ang ginagawa natin every Saturday. Sa pangunguna po ni Bishop, higit sa lahat, ang ating mga gawain, sabi nga sa New Testament, kung saan nandoon ang ating puso, ay naandoon ang ating mga gawa. At kung saan nandoon ang ating mga gawa, naandon din ang higit na mas makakabuti sa atin sa kamay ng ating Abba Yahweh, Alahayam Mashiach Yahawashi. Be blessed, Happy Feast of the Trumpet, Happy New Moon, and Happy New Year sa lahat ng mga remnant. Be blessed and Shalom. Abba Yahweh, siya Yahweh say, ang may likha ng ating buhay.